panalo ko, kawala. Sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Panalo ko, kawala. Ano yung sinasabi niya? Na hindi daw rumirespeto si Congressman Benny Abante. Kasi lumabas daw yung dila at nagsabi ng be. Siya rin naman pala be. Diba? At hindi lang yan. Yung tatay niya. Yung tatay niya si Rodrigo Duterte. Maraming instances na nagsasabi ng be, nilalabas niya ang dila niya. At isang instance pa nga, mga kaibigan, nung humalik siya dun sa babae, hinalikan niya yung babae, OFW yata yun. Ang tagal, hinalikan niya. Hinalikan niya, lips to lips niya, ni Rodrigo Duterte, kadiri, matanda na, ginagawa pa yun, maniac, no? So mga kaibigan, talagang nililips to lips niya yung babae. After niyang ilips to lips, anong ginawa ni Duterte? Anong ginawa? Ilabas din niya yung dila niya na para bang sinasabi niya na be, nakaisa ako. O, diba? Hanapin ko. So, mga kaibigan, yung mga sinasabi ni VP Sara Duterte, bumabalik lang sa kanya. Ito yung Sa kanyang pamilya, no? Bumabalik talaga. Hanapin ko, ha? Okay. Bumabalik ba, kaibigan, lahat ng sinasabi niya? No? Hanapin natin. Ito. Yang malakadyang na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Hindi yan. Yeah. Ano yun yung pinaghahalikan niya yung babae. Tapos nagano siya. Dali hanapin natin. So lahat talaga ng sinasabi ni VP Sara Duterte, ito. Ang galing nito. Di ba? Dumila din siya. At isa pa, yung instances na si Leila de Lima, no? Sa yon, dumaan siya, tapos nandyan si de Lima, tapos ganon, pagkatapos dinilaan niya. Gumanon siya kay Leila de Lima. O, diba? Maraming beses, mga kaibigan, na yung tatay ni Sara, ay dumidila. Ano yung sinasabi ni Sara na wala daw respeto si Benny Abante? Si Congressman Benny Abante, wala daw respeto kasi dumidila daw. Nagsasabi daw ng be. Hello. Siya mismo ginawa niya. Si Sara mismo gumagawa ng ganun. Yung tatay niya mismo gumagawa ng ganun maraming beses. So, ibig ba sabihin, kapag sila ang gumawa, okay lang? Hindi yun bastos? Pag sila ang gumawa, hindi yun kawalan ng respeto? Pero kapag ibang tao ang gumawa, walang respeto? Ganun ba ang pinapalabas ni Sara? Na kapag sila ang gagawa, okay lang. Pag iba ang gagawa, ay hindi po pwede. Wala kayong respeto. Ganun ba yun? Diba?
Ay, naku, talaga naman. Bumabalik talaga sa kanya lahat ng kanyang mga sinasabi. Yan. So, sabi dito mga kaibigan, no, bakit po si Joel Uy, mga kaibigan, ay kumbaga, hindi po siya na-proklama, siya po ay na-disqualify. Kasi nga, Joel Uy is not a natural-born Filipino, no? Kaya siya po ay na-disqualify. Yan. So, tingnan natin, ha? Okay. COMELEC issue certification of finality for Abante proclamation. The Commission on Elections, COMELEC, NBank has issued a certificate of finality and entry of judgment on the disqualification of Joey Uy, no? Clearing the way for proclamation of his rival, no? So, Benny Abante as the duly elected representative of the 6th District of Manila in election 2025, no? So, on Monday, the NBank said the decision junking the motion for consideration filed by Uy against the June 18 resolution that validated his certificate of candidacy, COC, became final and executory after the Supreme Court did not issue a temporary restraining order against the ruling within the 5-day reglementary period. No? So, ayan po mga kaibigan, no? Now, therefore, in view of the foregoing, the resolution on the Commission and promulgated on June 30, 2025, is hereby declared immediately executory in accordance with the COMELEC rules of procedure. No? So, ayan po mga kaibigan, the Manila City Board of Canvassers likewise directed to reconvene and proclaim Abante as the Manila 6th District Representative. Yan. So yan mga kaibigan, si Congressman Abante, mga kaibigan, ay siya na po ang congressman ng 6th District of Manila. Yan, no? Diba? Balik na naman si Congressman Abante. Tuloy-tuloy na naman, no? Ang Quadcom, no? Mga kaibigan, yan. Yan, okay. Yan. COMELEC affirms Benny Abante's win. Rules Uy not natural born Filipino. Kasi po mga kaibigan, meron pong rules, no? Ang COMELEC na kailangan ang tatakbo daw as congressman ng bawat distrito dapat ay natural born Filipino. Kaso si Uy po ay naturalized lang po siya, no? Hindi po siya natural born Filipino. Kumbaga, mga kaibigan, meron siyang ginawa, no, para siya ay maging Pilipino. So, hindi po siya natural born Filipino. Yan po yun, no? So, ano pa? Yan. So, ito mga kaibigan, no, yan. So another topic mga kaibigan. Good news ito, guys, no? Alam niyo ba na meron pong move sa Kongreso para maban totally ang isabong? Yan. So meron pong sinusulong ngayon, no, mga bills, no, mga kaibigan, versus isabong. Yan, ganda, no? So maganda po itong ginagawa ng Congress. House passes bill banning isabong. Yan, mga kaibigan. So, voting 162, mga kaibigan, voting 162. 162 po ang bumoto, mga kaibigan, at 2 lang ang hindi, no? The House Representative approved on third and final reading the measure that will finally prohibit online cockfighting or isabong and other related illegal activities in the country.
Ganda nito, mga kaibigan, no? So, the Anti-Illegal Gambling Advocates Representative Brother Eddie Villanueva. Okay yan, no? Brother Eddie Villanueva included the overwhelming approval Wednesday on House Bill 11254, a measure that he authored for a total ban on e-sabong, which may soon see the light of day, especially since the Marcos administration has banned the Philippine offshore gaming operators. Mga kaibigan, no? So, kitang-kita natin sa panahon po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay talagang pati nga yung yung uso ngayon na sa cellphone, yung sa internet, ano ba yun? Ano ba tawag doon? Yung scatter. Na marami daw naluloko dyan, nababaliw daw sa paglalaro ng scatter. May iba nagkakasakit na dahil sa paglalaro ng scatter. Adik na maglaro ng scatter. Alam niyo ba mga kaibigan na ang sabi po ng Pangulo natin ay gagawin ang lahat ng buong makakaya para ipagbawal ang lahat ng ito. So ganyan po nga mga kaibigan, pati po yung ating mga mambabatas ngayon ay gumagawa po sila ng mga ganitong klaseng batas dahil nakikita po nila na ang Pangulo natin ngayon ay ayaw po sa sugal. Ayaw po sa mga ganitong klase, no, na mga nakakasira na mga sugal. Hindi lang po kasali, syempre yung mga nasa PAGCOR, no, yung mga legitimate na mga gaming, no, na nasa PAGCOR. Kasi yan po ay pinagkukunan din, mga kaibigan, no, ng PCSO, ng mga budget. At lalong-lalo na kapag may mga kababayan tayo na nagkakasakit, ay malaki po ang tulong ng PCSO. No? Kaya meron pong mga pinapayagan, mga kaibigan, pero itong mga talagang katulad ng isabong na naging dahilan ng krimen, no, sa Pilipinas, kita nyo ilan yung nawawalang sabongero. Daan-daan in the time of Duterte na hindi po inaksyonan ni Duterte kahit po ang mga pamilya ng mga sabongero na to na nawawala ay nakikiusap na sa kanya pero hindi po niya inaksyonan, di ba? Yan. Yan. Sorry guys may nagtatanong kasi kung paano magluto ng Quaker Oats. May nagtatanong kung paano lutuin yung Quaker Oats. Yan, okay. So, tuloy natin ang ating live, no? So, yung mga kaibigan, no? Ngayon po sa Marcos administration, lahat ng mga gambling na yan, mga kaibigan, mga illegal na gambling na nagkukos po ng mga kriminalidad ay sisiguraduhin po ng ating Pangulo, mga kaibigan, na ito ay maban totally. Dahil ang Pangulo po natin ngayon, mga kaibigan, ayaw po niya na dumadami po ang mga kriminalidad dahil po din sa mga gambling. Kaya nga po, nagdeklara po siya na total ban po ng Pogo. Diba? So, isa na rin yan, yung mga isabong na yan. Dahil yan po ay naging dahilan para masira at may mga matsugi na mga
kababayan natin ng mga sabongero, no? Yan po yan, mga kaibigan. Okay. So, ano pa? So, yan na. Final, approve na po yan, ha? Approve na third and final reading. So, sana naman pagdating sa Senado ay ma-approve din. Ang problema po kasi, mga kababayan, okay po sa Kongreso, pagdating po sa Senado, disapprove. Diba? So, sa Senado po talaga, madalas ang problema. Okay yung bill. Pagdating sa Kongreso, okay yan. Nagiging pasado. First, second, third, final reading, pasado. Pag pinasa na po sa Senado, no? Pag pinasa na sa Senado, wala na. Pinapatay po nila ang bill. Pinapatay po nila, no? Ganyan po kainutil ang Senado ngayon, no? Samantalang ang Kongreso ay talagang maayos po ang trabaho ng mga kongresista natin. At nagpapasa sila ng mga mahalagang bill. Pero pagdating sa Senado, pinapatay lang ng Senado ang mga bill na yan. Pinapatulog at hindi po nila inaaksyonan hanggang sa matapos yung kanilang mga termino ay walang nangyayari. Kasi ganyan po ang mga senador ngayon, no? Walang kwenta. Kaya dapat abolish na talaga ang Senado. No? Yan. So, pati din po si Congressman Abante, mga kaibigan, ay against din po siya sa isabong, no? Si Congressman Abante. So, si Congressman Abante din po ay sinuportahan po niya itong bill na to dahil alam po niya, mga kaibigan, na ito ay sumisira sa pamilya at nagkukos po ng kriminalidad sa ating bansa, no? Kaya sinuportahan po niya itong pagpasa ng bill ng banning isabong. Yan, no? House passes bills banning isabong and regulating cockfighting, no? So, Manila, Philippines, 3 bills seeking more stringent regulations for cockfighting operations, including a proposed measure that outright bans any activity related to online cockfighting or isabong, have been approved by the House of Representatives on third and final reading. During the plenary session on Wednesday, House Bill number 254, or the proposed law to prohibit any activity related to online cockfighting, was approved after 162 lawmakers voted in the affirmative, 2 in the negative, and no abstention. No? So, ito po, online cockfighting or isabong was defined by the bill as the online, remote, or off-site wagering and betting on live cockfighting matches, events, and activities streamed or broadcasted live through and with the use of information and communication technology from cockpit arenas or at any other place, no? So, if enacted, the following activities are deemed unlawful if the bill is signed into law. So, ito po, mga kaibigan, na magiging bawal. Any online, remote, or off-site wagering or betting on live cockfighting. So, bawal na yan. Cockfighting matches, events, and activities streamed or broadcasted live from cockpit arenas or premises where the activity is being held. Place, receive, or transmit a bet or wager on live streaming or broadcasting of live cockfighting matches, events, or activities through online or other remote mode of betting. So, yan po ito na po yung mga ipagbabawal, mga kaibigan. Yan po yung mga pusta-pustahan, no? Yung meron pong maglalaban ng mga manok, yun, tapos magpupusta-pustahan. Yan, bawal na po yan, no? Operate or maintain isabong betting platform. Bawal na po yan. So, those found guilty of violating the provisions should the bill become a law
will face imprisonment ranging from 1 year to 20 years and a fine between 500,000 to 5 million. So, yun na po ang mangyayari, no, mga kaibigan. So, if the offender is an operator of isabong, betting a platform, or recidivist, or the owner of a cockpit arena, whether licensed, authorized, or unlicensed, or unauthorized, who shall knowingly allow the conduct of isabong-related activities within the premises, the maximum penalty prescribed shall be imposed. The bill read, no? So, maganda ito mga kaibigan kasi ako din, noon pa, ay ayoko ng ganito mga isabong-isabong na to, no? Kasi sa totoo lang, mga kaibigan, nakaka-addict po talaga itong mga sabong-sabong na yan. Noon pa po yan talaga no? So, dahil nag-upgrade na po, no? Digital age na po tayo ngayon, so nag-upgrade na rin po sila, no? So, nasa internet na po sila. Kaya, sana ay talagang masawata na lahat ng ito dahil hindi po ito nakakatulong, no, sa ating society. Nasisira po ang ating society, yung ating mga kabataan, yung mga tatay na imbis na ipambili ng ulam para sa kanyang pamilya ay itataya pa sa isabong, no? At ang masama pa niyan, wala nang pambili ng ulam, ay sasaktan yung asawa at pipilitin na manghingi, no? Humingi ng pera kahit na kinukuha na nga niya. Biruin mo, i-remit mo yung sweldo mo sa asawa mo pagkatapos hihingi ka ng pera. Oh. Pang-iisabong mo. Pagkatapos, kapag natalo ka, pipilitin pa yung asawa mo na maglabas pa ng pera para meron ka pang-isabong, pang-taya. Tapos wala nang pambili ng ulam. Tapos nagagamit pa yung isabong na yan para sa mga masasamang mga activities, mga criminal activities. Tapos yung iba pa dahil wala nang perang pang-isabong, gumagawa ng masama, nagnanakaw, yung iba ko mga nagagawang hindi maganda, no, dahil lang sa pagkalulong sa isabong. Katulad ng nangyari, anong nangyari sa mga kababayan natin na mga missing sabongeros? Ang dami niyan. Ganon. Kasi, greedy. Yung may-ari ng mga isabong na yan, greedy. Kailangan yung negosyo nila, sila lang ang hahamig ng pera. Diba? So, dyan po mga kaibigan, kaya dapat lang talaga, no, mawala na yung mga isabong na yan. At etong mga nag-ooperate na yan ay mawawala ng negosyo. Magnegosyo sila ng iba, no? Sa pagkain, kahit ano, basta wag ng isabong na yan, no? Yan. Okay. So, mga kaibigan, maraming po salamat. Ako, nakadalawang oras na pala tayo. 2 hours and 22 minutes na ang ating live, no, sa araw na to. Maraming po salamat mga kaibigan. At ito po muli si Admin Rich. Lagi po nagsasabing fight fake news, expose the truth. Admin Rich po, commentarista. No? Maraming po salamat. At sandali, bago tayo mag-end, basa muna tayo ng konti, no? Basa muna tayo ng konti dito. Sabi ni Joel Marfel, impeach Sara now, panagutin siya. She should be perpetually disqualified. Correct. Tama po kayo dyan, no? Dapat po siyang makonvict para hindi na po siya makatakbo pa sa kahit anong public office, no? Hindi po niya deserve na maging Pangulo o maging Vice Presidente. Kahit anong hindi po niya deserve dahil wala po siya sa tamang katinuan. Diba? Okay. Yan. Sonia Damayla, Senate pala ang nagbawas at gumalaw sa budget. Tumpak. Correct po kayo. Senado po, no? Mga senador po na yan ang nagbawas at gumalaw sa budget ng Pilipinas. Ang pag-research ng kanyang mga facts Okay. para po hindi po siya malitaw. Ibig sabihin, ma'am, wala po. Asado at
At ole, abolish Senate. Magtulong-tulong na tayo. Nga po, abolish na natin yan. Pa-abolish na yung Senado na yan. Walang kwenta. Kung makikita po siguro ang pag-iimbestiga doon, makikita kung paano ito ginawa. Siguro hindi Joel Marfel, napanood ko yan. Sinabi nga ni Grace po na Sen Cheese, ano na? Yes, di ba? Tahimik si Cheese Escudero, di ba? Habang inaatake nitong mga Duterte, ng mga DDS, ang Kongreso tungkol sa GAA, tahimik si Cheese Escudero dahil alam niya na sila ang may kasalanan, hindi naman ang Kongreso eh. Sila ang may kasalanan dahil ang Kongreso maayos po ang pagkakapasa sa budget. Nung nagkaroon na ng BICAM, doon po na bago. Dahil po yan kay Cheese Escudero. Ba? Yun po ang totoo. Kaya nasabihan siya ni Grace po na, Senator Cheese, ano na? O, di ba? Kasi tahimik siya eh. Hindi siya nagpapaliwanag eh kasi alam niya na may ginawa siya doon. Alam niya na kasalanan niya. O, diba? So mga kaibigan, maraming po salamat. Ito po muli si Admin Rich, Commentarista. Bye and God bless.